Hindi lang pera, pagkain ang kailangan ng tao. Mayroon tayong mga pangangailangan na hindi lang kailangang ilagay sa bulsa o sa sikmura. Dahil kung minsan punong-puno ang ating bulsa, punong-puno ang ating sikmura, pero walang laman ang ating puso. At ang makapaglalaman lang ng pangangailangan ng puso ay pangunawa, pakikinig, pagmamahal ng kapwa-tao. At palagay ko, sa bagay na yon, lahat naman tayo, Lazaro, nangangailangan sa isa't isa. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham. Kapiling si Lazaro at sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila. Sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin, upang ang mga narini ay hindi makaparian, at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, Kung gayon po, Amang Abraham, ipamamanhi ko po sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin niya ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanilang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nilang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanilang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, noong nakaraang linggo, pinagnilayan natin ang isang mahalagang bagay na tayong lahat may pananagutan sa Diyos at may pananagutan tayo sa isa't isa. Amen? Kaya nga ang paalala sa atin ng unang pagbasa last week, wag nating dinadaya ang Diyos sa ating mga obligasyon, lalo na sa ating pagdarasal at sa ating pagsisimba, lalo kung araw ng linggo. At wag din nating dadayain ang ating kapwa sa ating pakikitungo sa kanila, lalo na sa paghahanap buhay. Wag dinadaya ang timbangan at wag nating dinadagdagan ng presyo, lalo na kung ito ay malabis na para sa ating kapwa. Dahil ang Diyos ang hahatol sa ating mga pagmamalabis na ginagawa. At ngayon naman sa Ebanghelyo natin, ipinapaalala naman na tayo ay kuminsan nagkukulang sa pagtugon sa pangangailangan ng ating kapwa. Kaya napakahalaga na maging sensitive tayo. Ang word natin para sa araw na ito na pagninilayan natin ay sensitivity. Pakiulit nga po. Sensitivity. Pinakamalapit na salitang Tagalog, pakikiramdam. Pakiulit. Pakikiramdam. Kayo ho ba'y may pakiramdam o manhid na rin kayo? Alam ninyo, may dahilan kung bakit tayo nagiging manhid kung minsan. Pag masyado tayong komportable sa ating sarili, pag masyadong komportable ang buhay natin, hindi natin nararamdaman ang pinagdaraanan ng ating kapwa. Kaya po, ito yung kasalanan
nung lalaking mayaman, sa ebanghelyo natin ngayon, ang kasalanan ba niya, ginutob niya si Lazaro? Oo o hindi? Hindi. Hindi niya ginutom. In fact, may nalalaglag ng tinapay, mga mumo mula sa kanyang hapagkainan. Sabi ng ilang mga eksperto sa banal na kasulatan, posible na sinasadya ni Lazaro, posible na sinasadya ng lalaking mayaman na maghulog ng mga pira-pirasong pagkain sa kanyang hapag, nang sa gayon may makain si Lazaro. Pero ang tanong, pagkain lang ba ang pangangailangan ni Lazaro? Oo o hindi? Hindi. Dahil punong-puno siya ng sugat at higit sa lahat, nandun siya sa pinto, alam ng mayaman yung pangalan niya, pero kahit kailan hindi man lang siya tinapunan ng pansin. At yung kanyang mga sugat na nangangailangan ng atensyon at paghihilom, buti pa yung aso, pinansin. Pero itong taong kapwa niya, hindi man lang pinagtuunan ng pansin. Kaya kung meron mang mabigat na kasalanan itong lalaking mayaman, ito yung binaliwala niya, yung pagkatao ni Lazaro. Kinikilala ng Diyos ang dignidad ng taong ito dahil kilala ng Diyos ang pangalan niya, pero yung lalaking mayaman, walang pangalan. Dahil sa harapan ng Diyos, hindi niya kilala ang mga taong hindi marunong kumilala sa kanyang kapwa. Kaya paalala, pakiramdaman natin ang pangangailangan ng bawat isa. Huwag lang nating iniintindi ang sarili nating pangangailangan. Kaya gayon na lamang ang pagpapatuloy ni Amos sa unang pagbasa ng pagbatiko sa mga Israelita. Kahabag-habag kayong mga nahihiga sa mga malalambot at malalapad na higaan. Hindi dahil miserable ang buhay ninyo, kundi dahil kinaliligtaan ninyo ang pangangailangan ng ibang tao at kinaliligtaan din ninyo o binabaliwala din ninyo ang pangangailangan ninyo sa Diyos. When our life here on earth becomes more comfortable, it is easy for us to forget about God, that we need God. Hindi lang tayo nagiging manhid sa pangangailangan ng ibang tao, nagiging manhid din tayo sa pangangailangan natin sa Diyos. Kaya nga po, sa ebanghelyo natin ngayon, nakikiusap yung lalaki, magkatapos na siya'y mamatay, nakikiusap siya na sabihin sa mga kamag-anak niya na makinig sila sa salita ng Diyos. Kasi malamang itong mga kamag-anak na ito'y kasing manhid niya. Ang sabi ni Abraham, nasa kanila ang salita ng Diyos. Ang sinabi ni Moises at ng mga propeta, pakinggan nila yon. Pero ang sabi ng mayaman, hindi po nila pakikinggan yon. Siguro po, kapag may isang patay na muling nabuhay na magsasabi sa kanila, mas maniniwala sila. Sino ba yung patay na muling nabuhay? Sino ang patay na muling nabuhay? Si Jesus. Pinakinggan ba ng mga tao si Jesus sa kanyang panawagan na magbagong buhay ang mga tao? Sa kanyang panawagan na alagaan natin ang ating mga kapatid na nangangailangan. Pinakikinggan ba natin si Jesus? Baka tayo yung tinutukoy ni Abraham na kahit na narinig na nating nagsalita ang Panginoon, manhid pa rin tayo, hindi tayo nakikinig sa Kanya. Nakalulungkot pong isipin, yung mga taong involved dun sa kontrobersya ng mga flood control scam, marami po sa kanilang mga relihiyosong tao. Yung isa nga po, nakunan pa ng kamera, nagro-rosaryo habang naghihiring. Yung ilan po sa kanila, palasimba naman eh. Yung iba po sa kanila, tumutulong naman sa kapwa. Yung iba po sa kanila, napakamatulungin sa simbahan. At kahit ganun ang nangyari, dapat lang na magpasalamat yung mga taong natulungan nila o yung simbahan na natulungan ng mga taong ito. Pero ang nakalulungkot doon, ano ang nangyari sa salita ng Diyos na lagi nilang naririnig? Ano ang nangyari sa tinig ng Panginoon
na palagi namang nangungusap sa ating konsensya. Baka masyado na naging komportable ang buhay nila dahil sa mali-maleta at milyong-milyong pera na kinakamal nila at ipinanggagasta nila ng mga luho nila sa buhay. Baka sa sobrang lapad ng kanilang higaan, sa sobrang sarap ng kanilang pagkain, at dahil nabibili nila ang lahat ng kailangan nilang bilhin, akala nila sila na ang pinakamakapangyarihan. Akala nila, hindi na nila kailangan ng Diyos. Akala nila sila na lang ang masusunod at wala ng kapangyarihan ng Diyos sa kanila. Baka masyado na silang nalibang, kaya sila naging manhid, kaya nakalimutan nila na sa bawat maleta ng pera na tinatanggap nila, mayroong isang pamilyang nagdurusa, lubog ang paa sa baha. Walang mapaglagyan ng kama dahil nilulubog na rin ang higaan nila. Natutulog sa tricycle dahil wala ng bahay na uuwian. At huwag tayong magmalinis dahil tayo minsan ding naging manhid. Na nung eleksyon, pinagtatanggol pa natin kahit yung ilang beses nang nakulong. Na binoto pa rin natin yung alam nating kurakot kasi kilala natin, kasi nakatanggap tayo ng ganansya. Na tayo'y manhid sapagkat mas naging matimbang sa atin yung kakilala natin kaysa dun sa karapat-dapat. Na mas pinabura natin yung sikat kaysa doon sa mayroong kakayanan. Dagukan natin ang ating mga dibdib sapagkat tayo'y bahagi ng maling sistemang ito. Dahil naging manhid din tayo sa pangangailangan ng ating bayan. Ang kailangan ba ng bayan natin ay artista? Ang kailangan ba ng bayan natin ay kontratista? Ang kailangan ba ng bayan natin ay mga sikat na pangalan na sa lahat ng sangay ng gobyerno ay meron silang apelido? Ang kailangan ba ng bayan natin ay yung papabor lang sa kagustuhan natin? O ang kailangan ng bayan natin ay yung nakadarama ng pangangailangan ng bawat isang kababayan natin? Sana, huwag mawala ang malasakit natin sa ating bayan kahit matapos na ang mga investigasyon na ito. Sana patuloy tayong magbantay, hindi dahil para tayo nanonood ng teleserye sa Senado. Nagbabantay tayo dahil ayaw na natin na maulit itong nangyaring ito. Amen ba yun? Amen. Magbantay tayo kahit lumipas na yung galit natin. Dahil hindi po pwedeng maging manhid tayo sa kasalanang nangyayari sa ating bayan. Kaya minamahal ko mga kapatid, simulan natin sa ating mga pamilya. Kung minsan ang Lazaro ay hindi malayo. Katulad ni Lazaro na nandun lang sa pinto ng mayaman, merong mga Lazaro sa buhay ninyo na katabi nyo pang natutulog. May mga Lazaro na kasabay ninyong kumakain. Nakakasama ninyo sa iisang kwarto sa opisina. Mga Lazaro na hindi malayo sa inyo pero hindi ninyo napapansin. Yung asawa ninyo, may pangangailangan yan. Kailan nyo huling tinugunan? Pag kinalabit kayo, huwag kayong malisyoso. Baka naman may sasabihin lang sa inyo, pakinggan ninyo. Problema sa inyo, kinalabit lang kayo. Daig pa tigre. Baka naman may gusto lang sabihin, gusto lang maglambing, hayaan mo. Nung araw kung maglambingan kayo, para kayo mga pusa riyan. Ngayon nagsitanda na kayo, ayaw nyo nang pansinin ng isa't isa. Abay, kahit naman matanda na kayo, may pangangailangan pa rin kayo, tama o mali? Pakinggan ninyo at damayan ninyo bawat isa kayong mag-asawa Kasi ang pangangailangan ng tao, hindi lang pagkain. Ang pangangailangan ng tao, hindi lang pera. Kaya yung mga anak ninyo, pakikinggan ninyo kung may problema sila. Hindi porkit bumagsak ang grade, nagbulakbol at kako-computer nila yon o kasi cellphone nila yon.
Hindi, kung minsan meron silang mga dinadala sa kanilang kalooban, walang makauunawa sa kanila at hindi sila makapagsabi kahit sa mga magulang kasi kayo manhid sa kanilang pangangailangan. At kayo namang mga anak, ganun din. Hirap na ang mga magulang ninyo. Ang kailangan lang naman nila'y appreciation, mga manhid, hindi marunong magpasalamat. Hindi lang pera, pagkain ang kailangan ng tao. Mayroon tayong mga pangangailangan na hindi lang kailangang ilagay sa bulsa o sa sikmura. Dahil kung minsan punong-puno ang ating bulsa, punong-puno ang ating sikmura, pero walang laman ang ating puso. At ang makapaglalaman lang ng pangangailangan ng puso ay pangunawa, pakikinig, pagmamahal ng kapwa-tao. At palagay ko, sa bagay na yon, lahat naman tayo, Lazaro, nangangailangan sa isa't isa. Amen? Amen. Kaya matuto tayong makiramdam, huwag tayong maging manhid. Kailan niyo huling kinamusta ang asawa ninyo, ang mga anak ninyo? Kailan ninyo huling kinamusta o inappreciate ang magulang ninyo? Kailan kayo nag-usap ng masinsinan ng best friend mo o ng kapatid mo? Baka may pangangailangan siya, hindi mo pa nahahalata. Huwag na tayong lumayo, napakaraming Lazaro sa paligid natin. Kaya sana sa misang ito, maalala natin, hindi tayo pinababayaan ng Diyos sa ating mga pangangailangan. Huwag nating pababayaan ang pangangailangan ng isa't isa, sapagkat sabi ng Panginoon, anumang ginawa ninyo sa mga kapatid ninyo, sa akin ninyo ito ginawa. Amen. Ang narinig niyong pagninilay ay bahagi lamang ng aking Sunday homily na dineliver ko sa St. Martin of Tours Parish dito sa Bukawi, Bulacan. Welcome po kayong lahat dito mga ka-SMS. Pumunta lang kayo dito kapag araw ng linggo at gusto ko ring makasama kayo sa pagdiriwang ng banal na misa. Masusundan ninyo ang pagninilay na ito sa aking YouTube channel, ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon, at maaari nyo ring makita sa iba't ibang mga social media platforms, sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, sa Twitter. Gayon din naman, inaanyayahan ko kayo na i-download ang #1 Catholic meditating app sa buong mundo, ang Hallow app. Ang prayer app na ito ay makakatulong sa inyong pananalangin at dito maririnig din ninyo ang aking mga daily reflections, ang pagninilay ngayon kasama si Father Franz Dizon sa Hallow app. I-download lang po ninyo ang Hallow app, hallow.com/pagninilay para makakuha din po kayo ng discount para sa inyong subscription. Mapapakinggan din ninyo ang aking mga pagninilay araw-araw sa Spotify, hatid sa inyo ng Hallow app. Hanapin lang po ninyo ang pagninilay ngayon. Muli, ako po si Father Franz Dizon mula sa Diocese of Malolos. Ngayon, nandito sa Bukawi, Bulacan, St. Martin of Tours Parish. Magkita-kita po tayong muli at hanggang sa susunod na pagninilay.